Sa gilid ng Barrio Dolores, may isang lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Bahay na halos sumuko na sa ulan, araw at panahon. Dito nakatira ang pamilya ni Tomas, Rosa at ang kanilang dalawang anak na sina Lino at Mayet. Kilala sila sa baryo, hindi dahil sa kabutihan o tagumpay, kundi dahil sa bansag na ipinataw sa kanila ng mga kamag-anak at kapitbahay. Palautang ng bigas at palaging nakikinood ng telebisyon. Tuwing hapon, kapag ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng palayan, makikita si Tomas na pauwi galing bukid, pawisan, maputik ang pantalon at may dalang bungkos ng damo para sa alagang kambing. Maliit lamang ang kinikita niya sa pamamasukan. Kapag may ani, sapat lang upang may maisaing. Kapag tag-ulan at walang trabaho, utang ang kinakapitan ng kanilang pamilya. Si Rosa naman ay masinop at matiisin. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang maghanap ng mapagkakakitaan. Minsan naglalaba, minsan naglilinis ng bakuran ng iba, minsan nagbabantay ng bata. Ngunit kahit anong pagsisikap, tila laging kulang. Laging may araw na walang bigas sa tapayan at laging may gabing naghahati-hati sila sa isang maliit na mangkok ng kanin. Ang kanilang mga anak na sina Lino at Mayet ay lumaki sa pangungutya. Bata pa lamang si Lino ay naririnig na niya ang bulungan ng mga kamag-anak. Huwag mo silang pauutangin, hindi naman nagbabayad. Si Mayet naman ay madalas iwasan ng mga pinsan na para bang ang kahirapan ay nakakahawa. Kapag sumasapit ang gabi at ang baryo ay tahimik na maliban sa huni ng kuliglig, doon lamang sila nakakaramdam ng kaunting aliw, ang panonood ng telebisyon sa bahay ng kamag-anak. Hindi nila pag-aari ang telebisyong iyon, ngunit doon sila palaging nakikiupo sa gilid ng pintuan, tahimik, halos hindi humihinga. Basta makinuod lamang. Ngunit isang gabi, habang palabas ang paboritong palabas ni Lino, biglang isinara ang pinto sa kanilang harapan. Walang pasabi, walang paliwanag. Tumama ang pinto na may kasamang malamig na tunog ng kahoy sa kahoy. "Umuwi na kayo," malamig na sabi ng kamag-anak mula sa loob. "Hindi na kayo pwedeng pumasok dito araw-araw." Hindi umimik si Tomas. Yumuko lamang siya at hinawakan ang balikat ng mga anak. Si Rosa ay napakagat sa labi upang pigilan ang luha. Tahimik silang naglakad pa uwi, dala ang bigat ng kahihiyan at pangungutya na tila mas mabigat pa sa gutom. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. May mga kamag-anak na tuwang-tuwang ikinukwento kung paano nila tinuruan ng leksyon ang pamilya ni Tomas. May mga tawa, may mga biro, at may mga matang mapanghusga na sumusunod sa bawat galaw nila. Hindi sila magsisikap kung palaging may umaawa, sabi ng isa. Sanay kasi sila sa hingi, tugtong ng isa pa. Hindi nila alam na sa likod ng bawat utang ay may gabing walang pagkain. At sa likod ng bawat panonood ng telebisyon ay isang batang umaasang makalimot sandali sa gutom. Sa gitna ng ganitong kalagayan, may isang batang estranghero ang biglang lumitaw sa Barrio Dolores. Payat, marungis, at may suot na lumang damit na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Ang buhok niya ay magulo, at ang mga mata ay malalim ang lungkot. Sa kamay niya ay isang basyong lata, at ang tiyan niya ay tila dikit na dikit sa likod sa sobrang gutom. Naglalakad siya sa bawat bahay, kumakatok, at mahina ang boses na humihingi ng pagkain o kahit tubig lamang. "May maiinom po ba kayo?" tanong niya. "Kahit tubig lang po." Isa-isa siyang tinanggihan. May nagsara ng pinto, may nagtaboy, may nagkunwaring walang tao sa loob. "Umalis ka rito," sigaw ng ilan. "Wala kaming maibibigay sa palaboy." Hanggang sa makarating siya sa lumang bahay ni Tomas. Wala ring usok ang kanilang kusina. Walang ingay sa loob. Ngunit nang kumatok ang bata, si Rosa ang unang sumilip. Nakita niya ang kalagayan ng bata, ang mga paa nitong sugatan, ang labi nitong bitak-bitak,
at ang matang tila nagmamakaawa kahit hindi pa nagsasalita. "Nanay," mahina niyang sabi, "may tubig po ba kayo? Uhaw na po ako." Nagkatinginan sina Rosa at Tomas. Alam nilang halos wala na rin silang maiinom. Ang natitirang tubig ay sapat lamang para sa kanilang hapunan. Ngunit walang pag-aalinlangan si Rosa. Kumuha siya ng baso, ibinuhos ang natitirang tubig at iniabot sa bata. "Halika," malumanay niyang sabi. "Uminom ka muna." Uminom ang bata ng dahan-dahan na para bang ang bawat patak ay isang biyayang matagal niyang hinintay. Pagkatapos ay umupo siya sa may hagdan ng bahay, pagod at tila nawalan ng lakas. "Nagugutom po ako," mahina niyang sambit. Tila nahihiyang humingi pa. Si Tomas ay pumasok sa loob. Kinuha ang maliit na kanin na kanilang nakalaan at hinati iyon sa dalawang bahagi. Inilapag niya ang isang bahagi sa harap ng bata. "Hindi ito marami," sabi niya, "pero makakatulong." Hindi alam ng pamilya ni Tomas na ang batang kanilang tinulungan, ang batang nagkunwaring gutom, uhaw at palaboy, ay may lihim na pagkatao. Sa ilalim ng maruming anyo at payat na katawan ay nagkukubli ang isang batang engkanto na matagal nang nagmamasid sa Barrio Dolores. At sa gabing iyon, habang tahimik na kumakain ang bata sa harap ng kanilang bahay, unti-unting nagsimulang gumalaw ang tadhana ng pamilyang matagal nang isinaraang ng mga pinto. Dito nagsisimula ang pagbabago. Hindi agad umalis ang bata matapos kumain. Umupo lamang siya sa gilid ng hagdan, yakap ang tuhod. Tila ba ang pagod ay hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Tahimik ang paligid at ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Sa loob ng bahay ni na Tomas, ramdam ang kakaibang katahimikan. Hindi mabigat, kundi tila may inaasahang mangyayari. Si Mayet ang unang lumapit sa bata. Bitbit niya ang isang lumang basahan na ginamit niyang kumot noong nakaraang taglamig. Dahan-dahan niya itong iniabot. "Gabi na," mahina niyang sabi. "Malamig dito sa labas." Nagulat ang bata. Sandaling nag-angat ang kanyang mga mata at tumitig kay Mayet. May kakaibang kislap ang kanyang tingin. Matalim ngunit banayad, parang may alam na hindi sinasabi. Tinanggap niya ang basahan at bahagyang ngumiti. "Salamat," tugon niya, halos pabulong. Si Lino naman ay nakatayo lamang sa may pintuan, pinagmamasdan ng bata. May pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may mali, ngunit hindi masama. Para bang ang batang ito ay hindi karaniwang palaboy na nakikita sa lansangan. "Saan ka galing?" tanong ni Lino. Saglit na tumahimik ang bata bago sumagot. "Wala po," sabi niya. "Naglalakad lang. Matagal na." Hindi na nagtanong pa si Lino. May mga tanong na mas mabuting hindi pilitin. Lumabas si Tomas at naupo sa tabi ng bata. "Kung gusto mo," wika niya, "pwede kang matulog dito sa may silong. Hindi man maayos, pero hindi ka mababasa kung umulan." Muling tumingin ang bata kay Tomas. Sa pagkakataong iyon, tila mas luminaw ang kanyang mga mata. "Hindi po ba kayo magagalit?" tanong niya. "Sabi po kasi nila, istorbo raw ang mga katulad ko." Napabuntong hininga si Tomas. "Marami ang nagsasabi ng ganyan," sagot niya. "Pero hindi lahat ng sinasabi ng tao ay tama." Pinayagan nilang manatili ang bata sa silong ng bahay. Si Rosa ay naglatag pa ng banig na matagal nang hindi ginagamit. Habang inaayos niya iyon, may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Parang ang batang ito ay salamin ng sarili nilang kalagayan. Itinaboy, hinusgahan at hindi pinapansin. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, muling bumukas ang mga mata ng bata. Hindi siya natutulog. Tahimik niyang pinagmamasdan ng pamilya sa loob ng bahay. Ang payak na higaan, ang mga bitak sa dingding, ang tapayang halos walang laman. Sa kanyang muka ay walang lungkot, kundi pagninilay. Sa malayo, sa gitna ng punong mangga sa likod ng bahay, may bahagyang liwanag na kumislap. Isang liwanag na saglit lamang,
ngunit sapat upang magpahiwatig na ang gabi ay hindi pangkaraniwan. Pagsapit ng umaga, nagising si Rosa sa kakaibang pakiramdam. May amoy ng bagong saing na kanin sa hangin. Napabalikwas siya at agad na tumungo sa kusina. Laking gulat niya nang makita ang tapayan, na kagabi ay halos walang laman, ay may sapat na bigas para sa ilang araw. Diyos ko, bulong niya. Tinawag niya si Tomas. Nagkatinginan sila, parehong walang maisip na paliwanag. Wala silang perang pambili. Wala ring dumalaw na kamag-anak. Lumabas sila upang hanapin ang bata. Naroon pa rin siya sa silong, nakaupo, tila walang nangyari. Hawak niya ang basyong lata at nakatingin sa malayo. Anak, maingat na tanong ni Rosa, alam mo ba kung saan nanggaling ang bigas? Ngumiti ang bata, isang ngiting banayad ngunit may lalim. Baka po may naawa sa inyo kagabi, sagot niya. Hindi kumbinsido si Tomas, ngunit hindi na siya nag-usisa. Sa halip, inimbitahan niya ang bata na kumain kasama nila. Habang nagsasalo sila ng kanin, may kakaibang sarap ang bawat subo. Hindi dahil sa dami, kundi dahil sa pakiramdam na may pag-asa. Sa labas ng kanilang bahay, may mga matang nagmamasid. Isa sa mga kamag-anak na madalas mangutya ay napadaan at napansin ang usok mula sa kusina ni na Tomas. Napakunot ang noo niya. Alam niyang wala ng bigas ang pamilyang iyon kahapon. May himala bang nangyari? Bulong niya sa sarili. Habang patuloy ang araw, nanatili ang bata sa kanilang bakuran. Hindi siya nanghingi pa. Hindi rin siya umalis. At sa bawat oras na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang pamilya, ang kanilang kabutihang hindi nababawasan kahit sa gitna ng kakulangan. Hindi pa alam ni na Tomas at Rosa na ang batang kanilang pinatuloy ay hindi lamang dumaan sa kanilang buhay. Siya ang simula ng isang pagbabagong yayanig sa buong Barrio Dolores. Isang pagbabagong magsisiwalat kung sino ang tunay na mayaman at kung sino ang salat, hindi sa bigas o salapi, kundi sa puso. Hindi nagtagal, napansin ng mga taga Barrio Dolores ang kakaibang pagbabago sa bahay ni na Tomas. Araw-araw ay may usok na umaangat mula sa kanilang kusina at sa tuwing umaga ay may halakhakan ng mga bata na matagal nang hindi naririnig mula ron. Para sa ilan, ito'y simpleng tanawin lamang. Ngunit para sa mga kamag-anak na sanay sa paghuska, ito'y isang palaisipan. May kababalaghan yata riyan, sabi ng isang tiyahin habang nagwawalis sa tapat ng kanyang bahay. Kahapon lang, wala silang bigas. Baka may inutangan na naman, sagot ng isa, may kasamang ngisi. Ngunit may ilan na nagsimulang magtanong, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa inggit. Paano nga ba nagkakaroon ng pagkain ang pamilyang matagal nang isinaraang ng mga pinto? Samantala, ang batang nanatili sa bahay ni na Tomas ay tila bahagi na ng kanilang araw-araw. Tahimik lamang siya, tumutulong sa pag-iigib ng tubig, nagwawalis sa bakuran, at nakikipaglaro kina Lino at Mayet kapag tapos na ang gawain. Hindi siya humihingi ng anuman, hindi rin siya nagrereklamo. Isang hapon, habang si Tomas ay nasa bukid at si Rosa ay naglalaba sa ilog, may dumating na dalawang kamag-anak sa kanilang bahay. Kilala sila sa pagiging mapagmataas at mapangutya. Pagkakita nila sa batang nakaupo sa bakuran, agad silang napakunot noo. Sino yan? Tanong ng isa. Mariin ang boses. Bakit may palaboy dito? Dagdag ng isa pa. Tumayo ang bata at yumuko ng bahagya. Nakikituloy lang po, sagot niya ng mahinahon. Hindi kayo natuto, sabi ng kamag-anak, sabay sulyap sa loob ng bahay. Kaya kayo naghihirap kung sino-sino ang pinapapasok ninyo. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, tinitigan niya ang dalawa. Hindi mayabang, hindi galit, kundi tila sinusukat ang laman ng kanilang puso. Pag-uwi ni Rosa, nadatnan niyang nakatayo pa rin ang mga kamag-anak sa bakuran. Agad siyang lumapit.
Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Pinapaalalahanan lang kayo, sagot ng isa. Hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan. Tahimik na nakinig si Rosa. Matagal na siyang sanay sa ganitong pananalita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marang nagsalita ang bata. Hindi po ako masamang tao, wika niya. Humihingi lang po ako ng kaunting pahinga. Napatawa ang mga kamag-anak. Pahinga? Sabi ng isa. Lahat ng palaboy, ganyan ang dahilan. Umalis sila na may kasamang halakhak at pangungutya. Iniwan ang bakuran na puno ng mabigat na katahimikan. Napaupo si Rosa sa bangko at napabuntong hininga. Pasensya ka na, sabi niya sa bata. Ganito talaga sila. Ngumiti ang bata. Sanay na po ako. Ngunit sa gabing iyon, habang ang baryo ay natutulog, may mga bulungan na kumalat. May nagsabing may engkanto raw sa bakuran ni na Tomas. May nagsabing may sumpa. May nagsabing may lihim na yaman. Sa ilalim ng punong mangga, muling kumislap ang kakaibang liwanag. Ang bata ay nakatayo roon, nakatingala sa langit. Sa kanyang mga mata ay may lalim ng kaalaman na hindi akma sa kanyang anyo. Hindi pa sila handa. Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, may isang maliit na pangyayari ang nagpagulo sa baryo. Ang bigasan ng isang mayamang kamag-anak ay biglang natuklasang walang laman. Walang bakas ng pagnanakaw. Walang sirang kandado. Samantala, sa bahay ni na Tomas, nanatiling sapat ang kanilang bigas. Hindi sobra, hindi kulang. At doon nagsimulang matakot ang mga taong dati puro pangungutya lamang ang alam. Ang mga bulungan ay unti-unting naging pangamba at ang pangamba ay naging tanong na walang makasagot. Hindi pa rin nila alam na ang batang kanilang tinataboy sa salita ay siya ring tahimik na nagmamasid at sa tamang oras, siya ring magtuturo sa kanila ng aral na hindi nila malilimutan. Maagang nagising ang Barrio Dolores sa tunog ng kampana ng kapilya. May pulong daw ang mga kamag-anak at ilang nakatatanda sa baryo. May mga nawawalang ani, may biglang pagkasira ng mga imbakan at may mga balitang hindi maipaliwanag. Sa gitna ng lahat ng iyon, iisang pangalan ang palihim na binabanggit, ang pamilya ni na Tomas. Hindi nagpunta si Tomas sa pulong. Mas pinili niyang magtrabaho sa bukid, dala ang pangambang baka muli silang ituro ng daliri. Si Rosa naman ay nanatili sa bahay, abala sa pag-aayos ng mga damit ng mga anak. Ang bata ay tahimik na nakaupo sa may lilim ng puno, pinagmamasdan ang paggalaw ng hangin sa mga dahon. Bandang tanghali, dumating ang tatlong kamag-anak na may kasamang ilang taga-baryo. Hindi sila kumatok. Diretsong pumasok sa bakuran na para bang may karapatan silang gawin iyon. Nasaan ang lalaki? Tanong ng isa. Nasa bukid, sagot ni Rosa. Pilit na pinananatiling kalmado ang boses. Nagpalitan ng tingin ang mga dumating. May itatanong kami, sabi ng isa pa, tungkol sa bigas ninyo. Tahimik ang bata. Tumayo siya at lumapit sa gilid, tila ayaw makisangkot. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang init ng galit na walang malinaw na dahilan. Hindi namin alam ang sinasabi ninyo, sagot ni Rosa. Kung may pagkain kami, dahil iyon sa pagtitipid at sa awa ng Diyos. Talaga? May halong panunuya ang boses. Bakit sabay-sabay na nawala ang bigas ng ilan sa amin? May mga bulong sa likuran. May mga matang mapanuri. May mga bibig na handang humusga. Lumapit ang isa sa mga kamag-anak sa tapayan. Binuksan niya ito at sumilip. Hindi man lang puno, sabi niya, pero sapat. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa bakuran. Sa sandaling iyon, marahang nagsalita ang bata. Kung may nawala po sa inyo, wika niya, baka po dapat ninyong hanapin kung saan ninyo ito inilagay. Napalingon ang lahat sa kanya. May mga mata na nagulat, may mga mata na naiinsulto. At sino ka para magsalita? Sigaw ng isa. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, ibinaba niya ang tingin,
at muling umupo. Ang kanyang katahimikan ay tila mas mabigat pa sa anumang paliwanag. Dumating si Tomas sa gitna ng kaguluhan, pawisan, pagod at nagtataka sa mga mukhang nakapaligid sa kanyang bahay. Nang maunawaan niya ang nangyayari, hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagtanggol ng marahas. Kung iniisip ninyo na kami ang may kasalanan, sabi niya, handa akong makinig. Pero huwag ninyo sanang idamay ang mga bata. May sandaling nag-atubili ang mga dumating. Hindi nila inaasahan ang ganitong katahimikan at dignidad. Ngunit nanaig ang pagmamataas. Babantayan namin kayo. Banta ng isa bago sila umalis. Isang maling galaw lang. Pagkaalis nila, napaupo si Rosa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ang bata at iniabot ang baso ng tubig. Hindi po kayo nag-iisa, mahina niyang sabi. Sa gabing iyon, dumating ang ulan. Malakas, biglaan, at tila may dalang mensahe. Habang ang ibang bahay sa baryo ay binaha ang bakuran, nanatiling tuyo ang paligid ng bahay ni na Tomas. Ang tubig ay dumaan sa magkabilang gilid, parang may hindi nakikitang kamay na gumagabay sa agos. Sa ilalim ng ulan, nakatayo ang bata sa may punong mangga. Pumikit siya at ang hangin ay tila sumunod sa kanyang paghinga. Isang pagsubok pa, bulong niya sa dilim. At malalaman kung sino ang may puso. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog sina Lino at Mayet. Walang kamalay-malay na ang kanilang pamilya ay nasa gitna ng isang landas na hindi na maaaring balikan. At ang batang pinatuloy nila ay unti-unting inilalantad ang kapangyarihang hindi pa handang harapin ng Barrio Dolores. Matapos ang gabing binaha ang maraming bahagi ng Barrio Dolores, nagising ang mga tao sa ingay ng reklamo at pagkabahala. May mga bakuran na nalubog sa putik, may mga tanim na nasira, at may mga balong biglang natabunan ng lupa. Ang pinakamalaking suliranin ay ang kakulangan ng malinis na tubig. Ang iilang balon na dati sapat sa buong baryo ay halos hindi na mapagkunan. Maagang nagpunta si Rosa sa dating balon na malapit sa kanilang bahay, dala ang 2 timba. Ngunit pagdating niya roon, halos wala ng tubig. Umupo siya sa gilid at napabuntong hininga. Sa di kalayuan, nandoon ang bata. Tahimik siyang lumapit, parang alam na niya ang problema bago pa man sabihin. Wala na po bang tubig? Tanong niya. Umiling si Rosa. Kahit para sa mga bata, hirap na. Tumingin ang bata sa lupa sa tabi ng balon. Matagal siyang nakatitig, tila may kinakausap na hindi nakikita. Pagkatapos ay lumapit siya at marahang itinapak ang paa sa putik. Dito po, sabi niya. Subukan ninyo rito. Nagulat si Rosa. Diyan? Tanong niya. Wala namang balon diyan. Ngunit sa kawalan ng pagpipilian, kumuha siya ng pala at sinimulang hukayin ang lugar na itinuro ng bata. Ilang saglit pa, may tumagas na malamig at malinaw na tubig mula sa lupa. Napatras si Rosa sa gulat. Diyos ko, bulong niya. Hindi nagtagal, nabuo ang isang maliit ngunit malinaw na balon, sapat para sa kanilang pamilya. Tahimik lamang ang bata, pinagmamasdan ng pag-agos ng tubig na parang isang matandang nakakaalam ng lihim ng lupa. Kumalat agad ang balita. May mga kapitbahay na lumapit, humihingi ng tubig. Hindi sila tinanggihan ni Rosa. Isa-isa niyang pinuno ang mga timba ng mga taong dati hindi man lang tumitingin sa kanila. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang kamag-anak ang nag-umpisang maghinala. Hindi normal yan, sabi nila. Parang may salamang ka. Kinagabihan, may 3 lalaking palihim na lumapit sa bakuran ni na Tomas. Akala nila ay tulog na ang lahat. Hindi nila napansin na gising ang bata, nakaupo sa tabi ng balon. Lumapit ang isa at tinangka nilang takpan ng bagong hukay ng lupa at bato. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig, parang huminto ang buong gabi.
Nagkatinginan ng tatlong lalaki. May kaba sa kanilang mga mata. Marahang tumayo ang bata. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Ngunit sa kanyang tingin ay may bigat na hindi nila kayang suwayin. Hindi po ba kayo nauuhaw? Tanong niya. Walang nakasagot. Isa-isa silang umatras. Iniwan ang mga dalang bato at nagmamadaling umalis na para bang may humahabol sa kanila. Kinabukasan, nanatiling malinaw ang balon. At sa tuwing kukuha ng tubig ang mga taga-baryo, napapansin nilang sapat lamang ang nakukuha. Walang nasasayang, walang nauubos. Si Tomas ay tahimik na nakaupo sa gilid ng balon, pinagmamasdan ng bata. May tanong sa kanyang isip, ngunit may takot sa kanyang dibdib. Anak, maingat niyang sabi, sino ka ba talaga? Ngumiti ang bata, ngunit hindi pa rin sumagot. Sa halip, tumingin siya sa langit na tila may hinihintay na tamang oras. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, unang naramdaman ni Tomas na ang biyayang dumarating sa kanilang buhay ay may kasamang pagsubok. At ang pagsubok na iyon ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong Barrio Dolores. Habang tumatagal ang pananatili ng bata sa bahay ni na Tomas, mas lalong umiigting ang tensyon sa Barrio Dolores. Ang dating mga bulong ay naging lantad na pag-uusap. Ang mga tingin ng mga tao ay hindi na lamang mapanghusga, kundi may halong takot. Ang lihim na balon na araw-araw ay nagbibigay ng sapat na tubig ay naging sentro ng mga haka-haka. Hindi iyan biyaya, sabi ng isa sa mga kamag-anak. May kapalit ang ganyan. Kung hindi natin sila pipigilan, tayo ang mapapahamak. Dugtong ng isa pa. Isang gabi, nang ang buwan ay natatakpan ng maiitim na ulap at ang hangin ay mabigat sa dibdib, nagtipon ang ilang kamag-anak at taga-baryo sa isang bakanting kubo. May dala silang sulo, lubid at matitigas na mukha na puno ng galit at pangamba. Palalayasin natin ang bata, mariing sabi ng pinakamatanda sa kanila. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Tahimik silang naglakad patungo sa bahay ni na Tomas. Ang mga yabag nila ay mabigat, ngunit ang kanilang mga puso ay mas mabigat pa. Sa di kalayuan, may isang anino na nakatayo sa ilalim ng punong mangga, ang bata. Alam na niya ang mangyayari bago pa man sila dumating. Pagdating nila sa bakuran, agad silang sumigaw. Lumabas kayo, sigaw ng isa. Ilabas ninyo ang batang iyan. Nagising sina Tomas at Rosa. Agad nilang niyakap ang mga anak at lumabas ng bahay. Nakita nila ang mga sulo, ang mga mukha ng mga kamag-anak at ang mga matang puno ng paninisi. Ano ang kasalanan namin? Tanong ni Tomas, pilit na pinananatiling kalmado ang tinig. Hindi kayo, sagot ng isa. Ang bata. Sa sandaling iyon, lumapit ang bata mula sa ilalim ng puno. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya natatakot. Tahimik lamang siyang humarap sa mga taong may hawak ng sulo. Kung ako po ang problema, wika niya ng marahan. Handa po akong umalis. Napalingon si Rosa sa kanya. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ka namin itataboy. Nagdulot iyon ng pagkabigla sa mga tao. Hindi nila inaasahan ang pagtindig ng isang pamilyang dati tahimik at sunod-sunuran. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sulo ay isa-isang namatay. Dumilim ang paligid. May mga taong napasigaw sa takot. May mga napaluhod. Hindi malaman kung bakit nanginginig ang kanilang mga tuhod. Sa gitna ng dilim, narinig ang tinig ng bata. Malinaw, ngunit hindi malakas. Hindi ko po kayo sinaktan, sabi niya. Hindi ko po kayo kinuhaan. Ang tanging ginawa ko lamang ay subukin kung may mabuting puso pa sa baryong ito. Unti-unting bumalik ang liwanag. Ang mga sulo ay hindi na nagliyab, ngunit ang buwan ay muling sumilip. Ang mga taong nagtipon ay nagkatinginan. May hiya sa kanilang mga mata, may takot sa kanilang dibdib. Isa-isa silang umatras. Walang nagsalita,
Walang humingi ng tawad. Ngunit ang yabang na dala nila sa pagdating ay wala na. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa Barrio Dolores. Hindi pa man malinaw sa lahat kung sino talaga ang bata. Malinaw na sa kanilang lahat na may hangganan ang pangungutya at pagtaboy. Sa loob ng bahay, mahigpit na niyakap ni Rosa ang bata. "Ano man ka?" Wika niya, "Anak ka na namin." Sa unang pagkakataon, may luha na tumulo sa mata ng bata. Hindi luha ng gutom o pagod, kundi luha ng pagkatagpo ng tahanan. Matapos ang gabing nagtangka ang ilan na itaboy ang bata, tila may tahimik na kasunduan ng Barrio Dolores. Walang magsasalita tungkol sa nangyari, ngunit walang makakalimot. Sa mga mukha ng tao, may bakas ng hiya at pag-iwas. Sa mga yapak sa kalsada, may kabigatan na parang may dalang tanong na ayaw bigkasin. Sa bahay ni na Tomas, bumalik ang payak na gawain. Maagang gumigising si Rosa upang maghanda ng agahan. Si Tomas ay pumapasok sa bukid. Sina Lino at Mayet ay naglalaro sa bakuran at ang bata, na tinawag na lamang nilang anak, ay tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit may kakaiba na ngayon. Sa tuwing naroroon siya, tila mas magaan ang hangin, mas malinaw ang liwanag, at mas tahimik ang mga alalahanin. Isang umaga, habang nagwawalis si Rosa sa bakuran, napansin niyang tila mas luntian ang mga halaman. Ang dating lupang tigang ay may maliliit na usbong. Ang punong mangga ay naglabas ng bagong dahon kahit hindi pa panahon. Napahinto siya, napatingin sa bata na nakaupo sa ilalim ng puno. Parang gumaganda ang paligid. Wika ni Rosa, higit na pagtataka kaysa tuwa ang nasa tinig. Ngumiti ang bata. Kapag may kapayapaan po, mas madali pong mabuhay ang lupa. Sa araw na iyon, may dumating na matandang babae sa kanilang bakuran. Kilala siya sa baryo bilang tahimik at bihirang lumabas ng bahay. May dalang maliit na sisidlan ng asin at halamang tuyo. "Humihingi po ako ng tubig," mahina niyang sabi, halos hindi makatingin sa mga mata ni Rosa. Agad siyang pinaupo ni Rosa at binigyan ng tubig mula sa balon. Uminom ang matanda at sa unang pagkakataon ay ngumiti. "Salamat," sabi niya. "Matagal na akong nauuhaw." Bago umalis, tumingin ang matanda sa bata. Matagal ang tingin, parang may nakilala siyang matagal nang hinahanap. Hindi lahat ng liwanag ay nakasisilaw. Wika ng matanda. May liwanag na tahimik lang. Umalis siya nang hindi na nagdagdag pa ng paliwanag. Pagsapit ng hapon, may isang batang lalaki mula sa kabilang dulo ng baryo ang nadulas at nasugatan ng paa. Dinala siya ng ina sa bahay ni na Tomas dahil sila raw ang may malinaw na tubig. Nilinis ni Rosa ang sugat. Tahimik na lumapit ang bata at marahang inilapat ang kamay sa sugat. Hindi siya nagsalita. Ngunit maya-maya, huminto ang pagdurugo. Ang bata ay tumahan sa pag-iyak at ang sugat ay tila mas mabilis na nagsara. "Salamat," nanginginig na sabi ng ina. Hindi nagtagal, may iba pang dumating. May sakit ang tiyan, may nilalagnat, may pagod na pagod sa maghapong trabaho. Hindi sila tinanggihan, hindi rin sila siningil. Ang balon ay patuloy na nagbibigay at ang bata ay patuloy na tahimik na tumutulong. Sa paglubog ng araw, napansin ng ilan sa baryo ang kakaibang liwanag sa paligid ng bahay ni na Tomas. Hindi ito apoy. Hindi rin ito buwan. Isa itong banayad na liwanag na tila sumasabay sa hinga ng hangin. May mga napaluhod, may mga napaluha, may mga naglakad pa uwi ng tahimik, dala ang bigat ng kanilang mga ginawa at mga salitang hindi na mababawi. Sa gabing iyon, tinipon ang bata sina Tomas at Rosa sa ilalim ng punong mangga. Tahimik ang gabi, maliwanag ang mga bituin. "Hindi po ako mananatili magpakailanman," wika niya, marahan at malinaw. "Ngunit ang kabutihang ibinigay ninyo ay mananatili." Walang sumagot, ngunit sa dibdib ni na Tomas at Rosa, may halo ng lungkot at pasasalamat.
dahil alam nilang ang liwanag na minsang pumasok sa kanilang buhay ay may layuning mas malaki kaysa sa kanila. At sa Barrio Dolores, unti-unting nagsimulang magbukas ang mga pintong matagal nang isinara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa na ang tunay na yaman ay hindi ipinagdadamot at ang liwanag ay hindi itinataboy. Hindi na may kakaila ang pagbabago sa Barrio Dolores. Ang mga taong dati mabilis magsara ng pinto ay ngayon dahan-dahang lumalapit, hindi na may daladalang pangungutya, kundi pag-aalinlangan at hiya. May mga hakbang na nag-aatubili, may mga matang hindi makatingin ng diretsyo, at may mga pusong matagal ng matigas na ngayon lamang nakakaramdam ng bigat. Isang umaga, habang nag-aayos si Tomas ng bakod, may 3 kamag-anak na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Hindi sila pumasok agad. Nakatayo lamang sila roon, parang naghihintay ng pahintulot kahit hindi hinihingi. Lumabas si Rosa. Nakita niya ang mga mukhang minsang puno ng panunuya. Ngayon ay tila pagod at hungkag. "May kailangan ba kayo?" Tanong niya, walang galit sa tinig. Nagkatinginan ng 3 bago nagsalita ang isa. "Humihingi kami ng tubig," wika niya. "At, patawad." Isang simpleng salita, ngunit mabigat. Hindi agad sumagot si Rosa. Lumapit lamang siya sa balon, kumuha ng tubig at iniabot sa kanila. Walang sermon, walang panunumbat. Uminom sila, tahimik. Pagkatapos ay yumuko, hindi bilang paggalang, kundi bilang pagkilala sa mali. Sa gilid ng bakuran, nandoon ang bata. Pinagmamasdan niya ang tagpong iyon at sa kanyang mga mata ay may banayad na liwanag. Hindi tuwa, kundi pag-unawa. Habang lumilipas ang mga araw, parami ng parami ang lumalapit. May mga ina na humihingi ng tawad dahil sa mga salitang binitiwan noon. May mga ama na tahimik na nag-aabot ng gulay o isda bilang kabayaran sa mga panahong isinara nila ang kanilang mga pinto. Ang balon ay patuloy na nagbibigay. Ngunit napansin ng ilan na sa tuwing may lumalapit na mayabang o mapagsamantala, kaunti lamang ang lumalabas na tubig. At sa tuwing may lumalapit na may dalang kababaang loob, sapat, higit pa sa sapat ang umaagos. Isang hapon, nagtipon ang ilang matatanda sa baryo sa ilalim ng punong mangga. Nandoon si Tomas, si Rosa at ang bata. Tahimik ang lahat, parang may hinihintay na magsalita. "Kami nagkamali," wika ng pinakamatanda. "Hinayaan naming mangibabaw ang yabang at takot. Nakalimutan namin ang diwa ng pagtutulungan." Hindi umimik ang bata, ngunit ang hangin ay bahagyang umihip at ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos, parang sumasang-ayon. Sa gabing iyon, habang natutulog ang baryo, naglakad ang bata sa bawat kalsada. Tahimik, halos hindi naririnig ang mga yapak. Sa bawat bahay na minsang nagsara ng pinto, may iniwang munting tanda, isang patak ng malinaw na tubig sa hagdan, isang dahon sa bintana, isang panaginip ng paalala. Pagsapit ng umaga, marami ang nagising na may kakaibang pakiramdam. Parang may gumaan sa dibdib, parang may nawala, ngunit hindi nakalulungkot. Sa bahay ni na Tomas, nakaupo ang bata sa ilalim ng punong mangga. Tumingala siya sa langit, at ang liwanag sa kanyang paligid ay bahagyang luminaw. "Malapit na," bulong niya, hindi bilang babala, kundi bilang pasasalamat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng Barrio Dolores na ang tunay na pagbabago ay hindi dumarating sa isang iglap, kundi sa bawat pag-amin, bawat pagpapakumbaba, at bawat pusong handang magbukas muli ng pinto. Tumating ang umagang tahimik, ngunit mabigat sa pakiramdam. Walang ulap sa langit, ngunit may lungkot na nakabitin sa hangin. Sa bahay ni na Tomas, maagang nagising si Rosa. Napansin niyang walang yabag ng bata sa bakuran. Wala ang karaniwang tunog ng walis.
Wala ang mahinang huni na parang awit habang nag-iigib ng tubig. Lumabas siya at tumingin sa ilalim ng punong mangga. Naroon ang bata, nakatayo, nakatingin sa silangan kung saan unti-unting sumisikat ang araw. May kakaibang liwanag sa kanyang anyo. Hindi na niya kayang itago. Lumapit si Tomas. Hindi na niya kailangang magtanong. Ramdam na niya. Panahon na po. Wika ng bata, banayad ang tinig. Naramdaman ni Rosa ang bigat sa dibdib. Umupo siya sa bangko at napahawak sa damit ng bata, parang ayaw siyang pakawalan ng kanyang mga kamay. Hindi ka na ba babalik? Tanong niya. Ngumiti ang bata, isang ngiting puno ng pasasalamat at paalam. Ang mga engkanto po ay dumaraan lamang, sagot niya. Kapag natuto na ang mga tao, kailangan na naming magpatuloy. Lumabas sina Lino at Mayet. Nang makita nila ang liwanag sa paligid ng bata, napahinto sila. Hindi sila natakot. Sa halip, may pag-unawang mas malalim pa sa kanilang edad. Salamat po, wika ni Lino. Mahina, ngunit malinaw. Lumuhod ang bata sa harap ng mga bata. Kayo ang magpapatuloy, sabi niya. Alagaan ninyo ang kabutihan na natutunan ninyo. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang taga-baryo, mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga taong minsang nagsara ng pinto. Walang sigawan, walang usisa. Tahimik lamang silang tumayo, parang saksi sa isang sagradong sandali. Marahang itinaas ng bata ang kanyang kamay. Ang liwanag sa paligid niya ay kumalat. Hindi nakasisilaw, kundi nakapapawi. Sa bawat taong naroon, may dumaloy na init sa dibdib, parang paalala ng mga pagkakataong pinili sana nilang maging mabuti. Hindi ko kayo hinusgahan, wika ng bata. Kayo ang natutong humusga sa sarili ninyo. Unti-unting umangat ang liwanag. Ang anyo ng bata ay naging malinaw. Hindi na marungis, hindi na payat, kundi tulad ng isang nilalang na hinubog ng liwanag at lupa. Sa isang iglap, naglaho siya, parang hamog na tinangay ng araw. Tahimik ang baryo. Ang punong mangga ay bahagyang yumuko at ang balon ay tumigil sa pag-agos ng saglit, hindi dahil nawala ang biyaya, kundi dahil nagpaalam ito sa pinagmulan. Sa bahay ni na Tomas, may lungkot ngunit walang panghihinayang. Alam nilang ang dumaan sa kanilang buhay ay hindi para manatili, kundi para magturo. At sa Barrio Dolores, ang mga pintong minsang isinara ay nanatiling bukas, hindi dahil may engkantong nagbabantay, kundi dahil may mga pusong natutong magbantay sa sarili nilang kabutihan. Lumipas ang mga araw na walang bakas ng batang engkanto, ngunit ang iniwang pagbabago ay nanatili. Sa Barrio Dolores, may katahimikang bago, hindi katahimikan ng takot o pag-iwas, kundi katahimikan ng paggalang. Ang mga tao ay gumigising na may layuning mas malinaw kaysa dati at ang bawat umaga ay may pakiramdam na may dapat pang ayusin sa sarili. Ang balon sa bakuran ni na Tomas ay patuloy na nagbibigay ng tubig. Hindi na ito lihim at hindi na rin pinagtatalunan. Ginawa itong bukas sa lahat at may mga oras na itinakda upang matiyak na sapat ang para sa bawat isa. Walang nagkamkam, walang nagunahan. Ang dating pag-aagawan ay napalitan ng pag-uusap at pag-uunawaan. Si Tomas ay hindi na lamang namamasukan. Tinulungan siya ng ilang taga-baryo na ayusin ang kanyang lupang matagal nang napabayaan. May nagabot ng binhi, may nagbigay ng payo, at may tahimik na nag-alay ng oras. Si Rosa naman ay tinulungan sa paglalaba at pag-aalaga ng mga bata ng kapitbahay. Hindi bilang bayad, kundi bilang pakikipagkapwa. Sina Lino at Mayet ay pumasok sa paaralan ng may bagong lakas ng loob. Hindi na sila iniiwasan. Sa halip, may mga batang lumalapit upang makipaglaro at makinig sa kanilang mga kwento. Natuto silang magsalita ng may tapang, ngunit may kababaang loob. Mga aral na hindi itinuturo sa silid-aralan.
May mga gabing nagtitipon ng mga tao sa gitna ng baryo. Hindi na upang manood ng telebisyon sa bahay ng iisa, kundi upang magbahagi ng kwento, awit at pagkain. Ang mga pintong dati mahigpit na isinara ay ngayon bukas hanggang hating gabi. At ang liwanag mula sa loob ay hindi na panlabas na aliw, kundi tanda ng pagtanggap. May ilan pa ring nagdududa. May mga pusong mabagal magbago. Ngunit sa tuwing may nangangailangan, isang nagugutom, isang nauuhaw, isang napapagod, may kusang lumalapit. Walang tanong, walang kapalit. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, napadaan si Tomas sa ilalim ng punong mangga. Umupo siya roon sandali, tahimik na pinagmamasdan ang mga dahon na kumikislap sa liwanag. May naramdaman siyang banayad na ihip ng hangin, parang isang pamilyar na presensya. Hindi niya nakita ang bata, ngunit alam niyang naroon ang alaala, sa balon, sa lupa, sa mga pusong natutong magbukas. Sa Barrio Dolores, natutunan ng mga tao na ang kahirapan ay hindi dahilan upang magsara ng pinto at ang biyaya ay hindi para ipagdamot. Natutunan nila na ang tunay na engkanto ay minsan dumarating bilang gutom at uhaw, bilang palaboy at tahimik, at umaalis kapag natutunan na ng tao ang aral. At sa bawat pinto na binubuksan, sa bawat basong tubig na iniaabot, at sa bawat salitang hindi na binibitawan upang manakit, patuloy na nabubuhay ang liwanag na minsang dumaan. Liwanag na hindi na kailangan ng anyo, sapagkat ito'y naging bahagi na ng kanilang pagkatao. Wakas,